Good day, everyone. I am Virgilie S. Luyong, and I'll be introducing first the SQLite. When we started building this scheduler, our goal was to create a tool that doesn't just calculate or assign tasks, but a tool that can actually store information, retrieve it, analyze it, and present it clearly to the user. Ang SQLite ay isang file-based relational database kaya madali siyang gamitin, mabilis, portable at sakto para sa mga applications. Sa aming scheduler, ang SQLite ang nagsiserve as permanent storage o long-term memory ng buong system. Ibig sabihin, kahit isara namin ang program, i-off ang device, ay nandun pa rin ang lahat ng data at hindi siya nawawala. Lahat ng entries tulad ng machines, workers, task at schedules ay automatic na sinisave sa SQLite. So meron kaming apat na tables. First is the machine table. Dito nakalagay ang name ng machine, total capacity at status. Second is the workers table. Dito naman nakalagay ang name ng worker, skill level at available working hours. Third is the task table. Nakastore dito kung anong task ang kailangan gawin, ilang oras ang kailangan at kung anong machine o worker ang kailangan para rito. The last one is the schedule table. Ito naman ang nagtatala ng mga final assignments kung aling machine ang gagamitin, sino ang gagawa at gaano katagal ang trabaho. This allows the program to behave like a real-life system used in actual production planning. Next presenter. I'm Natasha Sibuse, and now let's talk about Pandas. Pandas is a very powerful Python library designed for working with structured data like tables, columns, and rows. It allows to quickly organize, filter, compute, and display data. Ginagamit ang Pandas para ayusin ang data. Ginagawa nitong table or parang Excel ang mga info galing sa SQLite para mas madaling tingnan. Sinecheck nito ang real-time kung ilang oras pa ang pwede sa mga machine at worker habang dinadagdag ang task. Kapag puno na ang machine o worker, automatic ito mawawala sa table. Pagkatapos, lalabas ang final schedule sa malinis sa table para clear ang lahat. Hindi na kailangan na magulo ang Python list at para mas mabilis mag-compute ang Pandas at organize ang results gaya ng paraan ng mga totoong kumpanya sa paghawak ng data. Next presenter. So for the next part, I am Maria Stanley Makasaet and we have here the main menu function. Ito yung interactive menu na paulit-ulit tatakbo hanggang piliin ng user na mag-exit. Sa menu, may options para i-manage ang machines, workers, task, run scheduling, view schedule, at exit. Kapag pumili ang user, ang corresponding function ang tatawagin. Kapag naman mali ang input, may lalabas na message para malaman ng user. Next presenter. So, good day everyone. I'm Eliza Ashley Arlandicho, and today I'll explain how our program manages machines, workers, and tasks using the options add, edit, delete, and view. So, let's start with manage machine. Sa part na ito, pwede tayong mag-add ng machine by entering the machine name, kung ilang hours ang kaya niya per day, at kung gaano katagal ang kanyang cooling time. So kapag may mali naman tayo or may bagong info, pwede natin siyang ayusin using edit machine. So kung hindi na natin kailangan ng machine, meron tayong delete machine para tanggalin siya sa system. At para makita natin lahat ng machine, ginagamit natin ang view machine which display the full list. So next one is yung manage workers naman. So dito pwede tayong mag-add ng worker kasama ang pangalan at daily capacity niya. Kung may pagbabago gaya ng new name or updated workload, pinapasok natin ito sa edit worker. Kung hindi na active ang worker, we can use delete worker. At tulad ng machines, view worker shows the complete list of all workers in the database. So lastly, mayroon naman tayong manage task. Dito tayo nag-a-add ng task kasama ang task name, required hours at due date. Kapag may kailangan baguhin, meron tayong edit task. At kung hindi na kailangan yung task, pwede natin siyang i-remove using delete task. So and to see all the tasks, meron tayong view task which shows all the pending and existing tasks. So in short, itong tatlong menus like machines, workers, and tasks ay gumagana lahat. Lahat sila ay may add para maglagay ng bago, edit para makapag-update, delete para makapag-remove at view para makita ang full list. So with these features, naging mas organized ang buong production process dahil kumpleto ang control natin sa lahat ng resources bago tayo mag-schedule. So next presenter please.
Good day, I'm John Melvin Toscano. I'll be discussing about the run scheduling. So, sa part na to ng program, dito nagaganap ang scheduling test ng gamit ang machine at ang workers. Ang first step ay ang remaining capacity ng bawat machine at worker para ready sila for the day. Pag pumili ng task, ipapakita ng system kung magkano pang hours ang kailangan para matapos ito. Next, pipili ka ng machine na may available capacity. Kapag may napili kang machine, automatic niya kukunin kung ilang oras ang kaya niyang i-assign hanggang maubos ang hours o task o yung capacity ng machine. After ng machine, ganun din ang process sa workers. Pipili ka ng available workers at ibabawas ng system ang assigned hours sa natitirang capacity nila. Kapag parehong may assignment ng machine at ang workers, isa-save ng program ang schedule entry kasama ang task name, assigned machine, workers, hours, at due date. Kung may cooldown, ibig sabihin kapag naubos na ang capacity ng machine or worker, kailangan nila mag-rest for a certain number of hours before sila pwedeng gamitin ulit. Next presenter, please. And finally, let's have a look at the view schedule function. Ang role naman nito is to display the current production schedule. It prints a header then checks kung may laman ang schedule. Kung wala pa, magsasabi siya sa user na no schedule generated yet. Pero kung meron naman, i-loop niya lahat ng task at ipapakita ang details. Task name, assigned machine, worker, hours, at due date. This way, mas madadali nating makikita lahat ng scheduled task. And that's all for our final project on Comprog 2. Thank you po.